Hello everybody! Welcome to my channel! Kain po tayo. Nagugutom na ako kasi po hindi normal ang pagkain ko dahil sa binunutan ako ng 2 ngipin. Hindi rin biro yun. At dahan-dahan akong kumakain. Ang tinapay mo ng kinain ko ngayon, may isa pa at ako'y nagugutom. Anyway, bago ko po ito kainin, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po dun sa lemongrass na pinatubo ko sa plastic. Kamusta na nga ba yung lemongrass na pinatubo ko sa plastic? At pasensya na po kayo kung medyo nabubulol ako, nahirapan ako. Kasi nga dito sa ngipin ko, na binunutan. Kanina, nagdesisyon akong bumili ng potting soil. Saan ba mabibili ang potting soil na yon? At anong ginawa ko dun sa lemongrass? Anyway, bago ko po sabihin yan at ipakita sa inyo, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Shoutout po pala kay Miss Justin Tenorio and Mr. Orly Win, and also to all hotel workers in Israel, all caregivers, at sa lahat ng mga Pilipinong nakatira na dito sa Israel at sa buong mundo, na lahat ng mga Pilipino na sumusubaybay sa channel na ito. Anyway, please watch this. Alam niyo po ba, tikman muna natin ang sandaliin tinapay. Konti-konti lang kaya mahirapan ako. Makunat na. Mas masarap kainin to yung bagong labas sa oven. Tapos yung cheese niya, medyo malambot pa, mamaya matigas na. Kaya habang malambot pa, dapat kainin na. But anyway, konti lang muna, baka matakam kayo. Yan. Anong ginawa ko? Pumunta po ako sa Supersal sa tagiliran ng Russian store dito sa Beersheba. Pagbukas ng pinto na sliding door, yung ang bubungad sa inyo ay mga naka-bouquet na mga bulaklak, nakalagay sa isang parang divider. Sa baba niya, mayroong mga tindang paso. Mayroon din pong mga nakasako na maliliit na potting soil. Ngayon, tinignan ko yung presyo. Isa ay 29 shekel at isa ay 19 shekel. Dahil sa ako ay nagsisimula pa lang at sinisimulan ko pa lang kung ano bang mangyayari dun sa lemongrass ko kapag ginamit ko yung mumurahin. Kaya yung mumurahin muna binili ko. Kaya pagdating ko dito sa bahay, 5 liter po yon. Ang nakalagay po dun sa sacks ng potting soil ay wood fiber. Kaya niisip ko kusot lang siya, yung parang pinagpowersuhan. Sabi ko, kahoy lang pala ito. Ngayon, nung binuksan ko na siya, dala-dala ko dito, at bawal nga ako magbuhat ng bigat, magaan lang yung potting soil na yun. Hindi katulad ng lupang mabigat. Maliit lang po yung potting soil, at hindi katulad siya ng lupa na mabigat. Magaan lang siya. Para po siyang sinunog lang na palay. Ngayon, nung binuksan ko siya, natuwa ko kasi ang kulay ng potting soil is black. Karaniwang ginagamit sa organic agriculture kapag sa unang pagpapatubo ng mga binhi. Ganon yung kulay niya. Kaya ang ginawa ko, yung kinuha ko pong lupa sa likuran ng apartment namin ay lupa ng Beersheba. Beersheba soil. Ngayon, lupa talaga siya. Ngayon, pag binasa mo, nagmukha na siyang putik. Kaya sabi ko, hindi makakahinga ang lemongrass. Kaya ang ginawa ko, using the potting soil, minix ko po dun sa ordinary soil para magkaroon ng vitamins yung lupa at makahinga or magkaroon ng kumbaga sa isang nagluluto ng spaghetti, lagyan mo siya ng oil para hindi magdikit-dikit.
yun, parang yung kulay black na potting soil, yun ang magiging oil nung lupang parang putik para maging buhaghag at makahinga ang ugat ng lemongrass. Yun po yung sample ko doon. And then, ang ginawa ko, nilagay ko sa gitna ng timba yung pinagmixan ko. Mga 1/4 lang ang taas ng patong ng lupa. Tapos nilagay ko sa gitna ng lupa na yon yung potting soil na pure. At doon ko pinatong yung ugat ng lemongrass. Ang tawag doon ay patungtungan. Tinaray ko munang isa pero wala na kasi akong timba. Kaya yung 3 lemongrass na pinatubo ko, nilagay ko na rin doon sa timba na yon. Bahala na kung sino maging successful sa kanila. Kung sino magiging successful doon sa 3 puno, yun ang aking pagpapatuloy na buhayin. At kung dumami sila, di pararamihin ko, mag-a-add pa ako ng mga timba. Ganun lang po kadali. Pero, ibablog ko po yun kapag naging successful na, kapag dumami na. Anyway, panoorin niyo po itong ginawa ko. 19 shekel, 5 kilos. Ito naman, 29 shekel. Aray. Ito na lang ako sa 19, mura-mura. Ayan yung lupa na galing sa Beersheba soil to. Beersheba soil. Mali ito, nasikatan to ng araw. Parang siyang lupa sa disyerto. Na kapag humangin ililipad. Ngayon, binasa ko siya. Nilagay ko dito sa timba na ito. Tapos binasa ko. Ngayon, nagmukhang putik. Parang na-hopeless na ako dahil parang sabi ko hindi mabubuhay yung halaman ko dito. Makalipas ang mga ilang araw, siguro 1 week, chinik ko itong lupa na nasa timba. Naging buhaghag siya. Parang miracle yan ah. Ngayon, pumunta po ako ng market. Doon sa bilihan ng mga bulaklak. Sa supermarket. Bali sa ilalim ng mga nakapasong halaman, may nakalagay doon na Florabella. Ang tatak nito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Florabella plus wood fiber. Titignan natin kung ano laman nito. Potting soil ang laman nito. So, ang gagawin ko, para naman mapakinabangan ko yung lupa na yan, imimix ko itong binili ko na 19 shekel po. May 29 shekel, yung 19 shekel ang binili ko kasi magte-testing pa lang naman ako. Ngayon kung naging successful yung aking lemongrass, ay di okay. Makakapagtanim ako ng maraming lemongrass. Okay. Hintayin nyo lang po. Bubuksan ko. Wow, ang ganda ng lupa. Mixed soil na to, organic. Wood fiber with mayroon siyang pang-potting soil na nakahalo. Imimix ko siya dun sa Beersheba soil para maging buhaghag at magkaroon ng air yung lupa para yung ugat ng lemongrass makahinga. Subukan kong paghaluin, okay? Ayan po, habang minimix natin yung wood fiber na fertile soil. Kumbaga, para siyang carbonized rice hull eh. Itim. Organic to. Ang ganda nito. Hindi lang pala matatagpuan ito. Siyempre, nung bago pa lang ako, namamahalan ako. Hindi ko pinapansin. Ay, afford ko na ngayon. Mahal din. 300. Kaya, agriculture. Ang pagiging agriculturist ay kayamanan din. Matuto kayong magtanim kasi ang kabuhayan ay ang pagkain ay nakukuha sa agriculture. Dito din yan sa Israel, mas kailangan kasi ang lupa dito ay lupang disyerto. Pero, mataba din ang lupa nila, lalo na kapag nilagyan ng ganito. Sinunog to. Kaya ganito ang kulay nito, maitim. Ihahalo ko lahat. Ngayon, kung kulang ako ng timba, kukuha ulit ako ng timba. Isang gloves lang ginamit ko. Para sa demonstration. Di ba? So, mga shoutout pala dyan sa Sariaya, Quezon. Ikamulong Organic School. Ang TESDA. Galing ako dyan, sir. Sa inyo. Kung nanonood siya.
ina-apply ko lang yun dito. Kasi mahirap din naman po kasi maghanap. Alam mo ba yung ginawa namin sa organic agriculture is more about in organic. Meron pa kami tinatawag ng mga pang-spray na molasses. Doon nilalagay yung mga balat ng papaya, balat ng saging, tinatadtad. At yun ang ginagawang pang-spray para mamulaklak ang isang halaman. Pero ito, susubugin ko po ito sa lemongrass. I'm sure, magiging successful to kasi imagine, tingnan nyo yung lupa kanina. Oh. Nung hinaluan ko na siya, para naging healthy na yung lupa. At I'm sure na makakahinga na dito yung lemongrass. Kulang na lang ng medyo buha-buhangin. Pero tingin ko, si lemongrass ayaw nang laging basa. Yung tama lang pagkaano na siguro, kapag marami na siyang suwi, o yung dumami na, 3 peraso lang itong lemongrass ko, saka ko siya didiligin ng marami. Kasi pag dinilig niya marami, baka malunod. Diba? Brown yan kanina, nagbe-black na. Ihahalo ko ito. 5 liter ang tawag nila. 5 liter, kala ko 5 kilo. 5 liter of organic soil or potting soil. Magtitira tayo, gagawin natin patungtungan. Patungtungan, ibig sabihin, doon natin ilalagay yung ugat ng lemongrass sa pure na black na ano na yan, na lupa. Lagyan sa gitna. Marami ito. Kailangan ko pa ng isa pang timba. Hindi naging successful yung una kong gawa kasi yun lang alam ko, ay meron naman pala nabibili ditong organic soil sa Israel. Shout out sa mga gumagawa ng organic soil. Ayan. Yung kulay black na to. Ganda. Mix na, mabuhaghag na siya. Kumbaga, kung ilalagay mo siya sa sako, tatanim mo ng kamote, maraming laman yung kamote nito. Kaya pala, I think Israel, ito din ang ginagawa sa farm nila. Ito po ay potting soil. Ibig sabihin, kung magpapating kayo ng mga buto na gusto nyo patubuin, pwede nyo gamitin ito. 19 shekel nga lang. Patubuan. Ayan. Nangangalay na ako. Dito ko siya ilalagay. Yung una nun, yun ang base niya. Tapos, sa pinakang gitna ng timba, nilagyan ko na yun ng butas. Para mailagay ko si lemongrass. Yung soil ko kanina na nagbo-brown, kumanda na. Ang black na ang kulay. At I wish na maging successful to. Para kang gagawa rin ng pagkain. Ito naman ay pagkain ng halaman. Sabi nga nila, sabi ng aking teacher ay ang lupa ay buhay. Ay ano may lagay mo dyan mabubuhay. Diba? Nasa lupa ang kabuhayan. Ito. Buksan natin. Napapansin nyo, yung loob ng timba ko, black na. Pero nandyan na yung Beersheba soil from the desert. Stop ko muna. Ayan po, bali, ito yung lupa. Na, tapos yung black na hindi ko inihalo, ito yung na-mix na, yun ang nilagay ko sa ilalim. At ito, gagawin kong patungtungan sa gitna. Kung ibig sabihin ng patungtungan, dyan ko ilalagay ang puno ng lemongrass na may ugat. Para makahinga. Subukan natin. Tingin ko isang katawan lang pwede dito. Kailangan ko pa ng 2 timba. Pero pansamantala, lagay ko na yung 3. Ay kaso hindi mag-aagawan sila. Ito, yung tumubo na lemongrass sa aking kwarto, ay ang itsura ay ayan. Ang dami ng ugat. Ngayon kapag yung ugat na yan ay nasiksik ng lupa, hindi makakahinga. Kita niyo yung ugat niyo. Mabubuhay na ito. Bagay dito isa lang. Para malaya siya.
Yung pag pinagtabi ko yan, makamamatay. Hindi puno yung timba. Nilagyan ko na siya ng patungtungan. Magtitira ako ng, yung iba titira ko para doon sa dalang puno. Yan, nakapatungtong na siya dun sa kulay black. And then, dadagdagan ko ng Beersheba soil with the Flora Bella wood fiber. Yan, gagawin ko dyan. Wisik-wisik lang. Hanggat hindi siya nagkakaroon ng tawag dito. Pangalawang usbong. O magka-usbong pa siya. Dumami siya dyan. Nadami po kasi to. Practice. I-upload ko ang video na to ngayon. At sa susunod, kapag naging successful na, kasi gagawa pa ako ng kailangan ko pa ng timba. Dalawa. May tinapon dyan sa labas. Nagagalaw siya. Kailangan hindi siya masyadong nagagalaw. Pero kailangan hindi siya masyadong siksik. Ang pagdilig lang ng lupa nito ay shower-shower lang. Hindi yung buhos. Gagawin mo lang yung buhos kapag marami na siya. Makapal na. Kasi malakas din umabsorb ng tubig ang lemongrass eh. Yan. Shoutout to tayo Asian Store. Doon ko to biniling lemongrass. Nilagay ko sa plastic at tumubo na siya doon. Nagka-ugat. Wala yung ugat. Ito pong lemongrass nila, nakalagay sa isang styro, tapos naka-plastic. Ito naman kasi sa akin, nakalagay sa plastic, pero yung plastic may hingahan. Kaya nakalabas yung dahon niya. Nabuhay. Okay ba? Siguro kailangan ko ng isang timbang malaki para mailagay ko yung dalawang puno ng lemongrass. Anong gagawin ko? Kailangan ko ng timba na sisirain. Yung pwedeng mabutas. Bibili na lang ako sa market. Charot. May timba kasi akong nakuha sa hotel. Pero sayang naman kung bubutasin ko yun. May nilalagay ako doon. Ganyan lang. Hintayin lang natin siguro ng weeks. Bago siya makatubo. Pero, hindi ko muna siya ilalagay dyan. Kailangan hindi siya na ng tao. Kailangan hindi siya na-disturb. Okay? Pag sumabas na yung niyan, ipakikita ko sa inyo. Yung root, nanganak siya, dumami. Bye-bye! Guys, pinagsama ko na yung tatlo. Para, try lang naman to eh. Pag dumami siya dyan at nabuhay, okay na. Itatabi ko muna yung lupa. Ngayon kapag nagkaroon siya ng maraming anak, ililipat ko, gagamitin ko ulit yung lupa na yun. Kukuha ko na isang timba. Ipiprepare ko yun. Okay? Yan, welcome August, lemongrass. Ngayon kapag dumami na siya, kukunin mo lang yung katawan niya, huwag bubunutin, at yun ang ihahalo mo sa mga ginataan, tinola, o diba? Sana all may lemongrass sa bahay. Pag naging successful po yan, i-vlog ko ulit. Bye-bye, thank you for watching.